eh. Parang naparami ito pag inom ah. Nakailang biyahe na rin ako mga kagimo. Umagang umaga dito ako sa Ricto, Maynila. Mayroon customer na nag-book kay Mobit upang pahatid sa kanyang bahay. May isang lalaki nagtanong kung magkano ang babayaran ng babae na nag-book sa akin. Napansin ko sa kanya na parang nakainom siya, pero dinididma ko lang baka kakayanin naman habang kami ay nasa biyahe. Kaya nagkaintindihan at ang lalaki po ang nagbayad ng kanyang pamasahe. Naisip ko na ang lalaki na nagbayad ay kanyang boyfriend, kaya niya ito hinalikan at pinasasalamatan hanggang sa matapos ang aming transaksyon. Kaya kami po ay paalis na. Hanggang sa napansin ko na medyo kakaiba na ang kanyang kinikilos at parang hindi na po niya alam yung kanyang ginagawa. Kaya kinutuban na po ako mga kagimo na baka ano man mangyari sa amin sa daan. Sa kanyang paghawak mga kagimo, labis kong kinakabahan dahil wala na po siyang pakialam kung saan siya humahawak. Kaya mga kagimo, ito na po, paalis na po kami. Sa aming mga driver mga kagimo, hindi po namin maiwasan na magtanong-tanong ng mga ilang impormasyon na pwede namang masagot ng isang tao. Kaya natanong ko siya kung sino yung lalaki na nagbayad sa kanyang pamasahe. Kaya ko siya tinanong mga kagimo. Ano mo po yun? Pinayan? Ex mo? Guess. Swerte mo naman, binayaran. Sa apat na metro. Lumipos-sama na. Kusa naman niya yun eh. Ano po yan? Kasi, haba ng aming biyahe mga kagimo, from Ricto to Valenzuela City, natanong ko siya bakit siya umiinom at bakit siya may sugat sa hita. Kaya ang sagot niya, dahil daw po sa kanyang kinakasama na sa tuwing nakakainom ay nagwawala, nagbabasag ng mga gamit hanggang sa nasugatan ng kanyang hita. Kaya po ang dahilan bakit siya malungkot. Kaya ang payo ko sa kanya mga kagimo na kung pwede iwasan na lang niya at maghanap siya ng iba na mas marami namang mas mababait kaysa kinakasama niya ngayon. Kasi mas lalong tumatagal, baka mapapahamak pa ang kanyang buhay, lalo na tumahawak ng mga patalon. Pero kung nagsimula pa lang ganyan may papakita, ako sana maayos. Kasi kung hindi, mas lalong bubulok. Lalo na pag nalasing, wala talagang matino pag nakainom yung tao. Ang lahat ng ito mga kagimo, dinadaan ko po sa kwento upang hindi siya makatulog dahil nararamdaman ko na tumatagilid na po ang kanyang katawan na dahil siguro sa alak ng kanyang mga iniinom. Ganap pa ng matino lalaki. Hanggang sa hindi na talaga siya nagsasalita at yumuyuko ng kanyang ulo, kaya naalarma na ako dito mga kagimo at pilit ko siyang pinapahawak sa aking tagiliran. Kung maaari ay humigpit po ang kanyang paghawak sa akin dahil naisip ko mga kagimo, problema ko rin to kung siya po'y malalaglag sa aking minamanihong motor. Nantok ka na. Natatakot ako baka mahulog ka. Ha? Kapit ka lang ha, huwag ka mahiya. Basta importante makauwi, beligtas.
Hanggang sa hindi na talaga matitiis mga kagimo, yumakap na po talaga at ginagawa ko, pinalak ko po ang kanyang kamay upang kung sakali pong yuyuko ang kanyang ulo, ang kanyang kamay nakalak po sa aking katawan para hindi po siya malalaglag. Wala pong mali siya sa aking ginagawa mga kagimo dahil ginagawa ko lang po ang trabaho upang mayatid ko po ang pasahero ng maayos at ligtas sa kanyang destinasyon. Kahit naghalo na ang kaba at takot sa aking isip, pilit ko pa rin kinakalma ang aking sarili at ayaw magalit sa kanya. Dahil nga po minsan may mga lasing na ikaw pa ang gumawa ng mabuti, ikaw pa yung napapasama. Baka babalik na rin ang panahon na ginagawan mo siya ng masama, kaya nag-iingat lang po ang iyong lingkod mga kagimo hanggang sa kami ay makarating na sa aming destinasyon. Hindi ko po ginawa ang video para pagkakitaan. Ginawa ko po ito upang i-share ang aking buhay at ang aking hanap buhay para malaman ninyo kung ano po ang aking ginagawa sa buhay. Maraming salamat at nandito na po kami mga kagimo. Salamat ka sa Panginoon. Nako. Ay, nako, ang hirap. Pag lasing ang sumakay sa'yo, napakahirap. Muntik ng malaglag. Sabi ko, maganda ilak mo na lang yung kamay mo sa katawan ko kaysa hindi nakalak yung kamay niya. Sigurado, laglag talaga. Okay, sana sa sunod maging aral din sa ating mga driver na ingatan talaga natin yung mga pasahero natin kasi tayo lang din mga driver ang mag-sacrifice lalo na may mangyari sa kanila dahil cargo natin mga driver yung mga sinasakay natin pasahero. Good luck and ride safe sa ating lahat.